Good morning! Good morning. Ngayon po ay dadako tayo sa huling bahagi ng ating pong pinag-uusapan ngayong pong buwan ng February tungkol sa pag-ibig at sa ating pong pag-aaral, ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa Romans chapter 1 verses 14 to 17. Romans chapter 1 verses 14 to 17. Basahin natin ito ng sagot-sagutan. Ang sabi po sa verse 14, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. So, as much as it is me, I am ready to preach the gospel to you, or in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in him the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Parahin ko ng Panginoon, ang pagkabasa ng salita, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy na palayanan na binibigay mo sa amin para pag-aralan ng iyong salita. Salamat po sa kayamanan nito, salamat po sa gabay nito sa aming pong buhay. At sa buwang ito na pinag-usapan namin ng pag-ibig, nawa Panginoon, amin pong nakita ang kamangha-manghang pag-ibig. Ito ay aming naranasan at tulungan mo kami na ito, Panginoon, ay ibahagi din namin sa iba. Panginoon, sa pag-aaral namin, amin pong hinihingi ang inyong pong pangunguna sa amin. Bigyan mo kami ng focus, ng concentration, para amin pong makita at maramdaman ang inyong pong mensahe sa amin. Tulungan mo kami na gawin, Panginoon, ito sa pagitan mo ng biyaya mo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong 2025, nagkaroon daw po tayo ng 5.6 million na mga tourists. No? Na dumating noong last year, no? As of December 24, 2025, nagkaroon daw tayo ng 5.6 million na mga turista na dumating dito po sa ating bansa. At ito po ay mas mababa kaysa noong 2024. No? Sapagkat noong 2024, 5.9 million. No po? At ang pinakamataas so far na mga turista na dumating po sa ating bansa ay noong 2019. No? Nagkaroon daw po tayo ng 8.9 million na mga turista na dumating dito po sa ating bansa. At alam po ninyo, sa kanilang pagdating dito, marami ang nagsabi na ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng mga tanawin, no po? At may mga ilan-ilan din naman na nagkaroon ng mga problema, di po ba? At makita rin po natin na yung ilang mga turista ay hindi lamang bumalik, kundi nanatili na dito. Di ba? Ewan ko kung napapanood nyo sa YouTube, pero may mga vloggers na mga foreigners na natutuwa akong pakinggan kasi puro papuri, puro pasasalamat na sila ay nakarating sa Pilipinas. At sabi nga ng iba, no? Sabi ng ibang mga turista ay dito sila mag-retire. No? Lilipat na sila dito. Bakit? Sapagkat ang buhay daw dito ay simple lang, affordable lahat. No? At hindi magaganda ang mga tanawin. Pero alam niyo po, doon po sa aking panonood ng mga vloggers ng mga turista na yun, may tatlong bagay akong napansin na dahilan kung bakit nagustuhan nila ang Pilipinas. No? Hindi lamang sa mga magagandang lugar, hindi lamang sa mga masasarap na pagkain. Pero may napansin ako na paulit-ulit nila na binabanggit. No? At ito yung mga ugali ng mga Pilipino. No? Kung bakit sila nanatili, at yung iba nga, siguro alam niyo na yung iba nakapag-asawa na ng mga Pilipino. Diba? Meron tatlong magaganda ugali na napansin sila. And I'm sure you will agree with them. No? Doon sa mga ugali at sa mga character traits na nakita nila. Okay, ang una na napansin nila, they speak English. No? Lahat ng mga halos ng mga Pilipino, they speak English. Kahit na mga magtataho, di ba? Talagang, kahit barok ang English, talagang nagkakaunawaan sila. Di ko ba? At sabi nila,
Kasi yung mga foreigners, lalo na yung mga taga-UK, taga-Europe, taga-US, na pumupunta dito, bago sila pumunta dito, pumunta muna sila sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore. At ang sabi nila, sa lahat daw ng mga ASEAN countries na kanila napuntahan, dito daw sa Pilipinas sila komportable na magsalita ng English. Sapagkat yung English natin ay naiintindihan nila. Kahit pa paano yung pronunciation, at dahil sa panunood natin siguro ng TV, ng TikTok, ng YouTube, ay naaayos yung ating accent. Di ba? So, natutuwa sila pumunta dito because everybody speaks English, sabi niya. Pangalawa, they always smile. No? Ang mga Pilipino, tayo mga Pilipino, ay laging nakangiti. Di ba? At napatunayan nila yan, nung sila inabot dito, yung mga turista inabot ng bagyo, ng kalamidad. Di ba? Kung mapapansin niyo yung mga pictures ng mga Pinoy, nakasmile pa, nasa, kumaga, hanggang dibdib pa, talagang sigawan pa sila. No? At alam niyo, itong mga foreigners dito, kung bakit sila pupunta dito, sapagkat stress na stress sila sa kanilang bansa. Kaya gusto nila mag-unwind, mag-recharge, no? Mag-reflect, no? Dito sa bansa natin. At sabi nila, na-appreciate namin na pagdating namin dito sa bansa ninyo, nakasmile ang mga tao. And it's very relaxing. Di ba? Nakaka-encourage na sa kabila ng stress, no, sa calamity, na-experience ng mga Pinoy, nakangiti pa rin, nag-joke pa rin, ginagawang katatawanan ng kanilang mga nararanasan. At ganyan tayo, di po ba? At meron, itong pangatlong ito, I know you will agree with me, and you will agree with them. Ito po ang isa sa number one na talagang nakaka-capture ng kanilang puso. No? Itong, they share whatever they can. No? Ang mga Pilipino, di ba, ganyan tayo. Isusubo mo na, no? O, gusto mo. Di ba? At meron akong napanood na isang British woman, nagpunta siya dito, nakipagkaibigan siya, no? At nung sumakay siya ng jeep, so lahat ng mga Pinoy kumakain, at nung sinabi nung isang Pinoy na, do you want? Sabi, yes, kumain siya. No? At ang dami ng kinain. Tapos sabi nung Pinoy na yun, do you want more? Yes, and want more. So, na-realize niya, at pinagsabi sa kanya na, pagka sinabi pala ng Pinoy na, do you want? Ano lang yun? For politeness. Hindi talaga necessarily ibibigay. Pero akala niya, yun ang ibig sabihin. Pero, nonetheless, makikita po natin na ganoon talaga ang mga Pilipino. At ang sabi pa nitong British woman na ito, nung pumunta siya sa isang bahay, ito yung nakatouch talaga sa akin. Nung pumunta siya sa isang bahay at nakitulog siya, ang ginawa ng may-ari ng bahay, doon sila natulog sa floor, yung may-ari. At doon siya pinatulog, yung British woman, doon sa kanilang kama. Lesson yung nakagawa na doon. Di ba gumagawa, yan ang ginagawa talaga natin. Naalala ko nung umuwi yung aking kakambal, yung kanyang family, nung kami sa Taguig pa nakatira, no? Naalala ko na doon namin sila pinatulog doon sa family room, sa may aircon, sa may kutsyon, no? Doon sila tulog. Tapos kami tatlo, doon kami sa side sa sala, sa first floor. Nabuti na lang sanay kami doon matulog at electric fan na. At nung pumunta rin kami doon sa Germany, doon naman sa bahay ng kuya ko, ang ginawa naman ng kuya ko, doon kami pinatulog doon sa master bedroom. Tapos sila, apat sila, doon sila sa isang kwarto. No? Pamilya, nagsiksikan sila doon. Para makatulog kami. Ganun ang ugaling Pilipino. We want to share. Di ba? Yan ang isa sa mga character traits na hinahangaan ng mga foreigners, no? Ng ibang mga tao sa atin. Mga kapatid, kung kayo ay nag-agree dito sa tatlong ito, lalo na doon sa number 3, nag-agree ba kayo? Totoo yan. That we share whatever we can. No? Itong mensahe ito ay madali lang sundin. No? Itong mensahe ito na ating kung marinig ay hindi mabigat. No? Hindi po ito burden sa atin. Kundi, pag narinig natin itong mensahe ito, it will come naturally. Sapagkat sharing to
to us Filipinos, no, ay nasa DNA na natin, nasa sistema na natin. Di ba? At ang nakakabilib dito po sa ugali natin ito, kahit saan tayo magpunta, di ba? Hindi lang sa Pilipinas natin ang ginagawa. Kahit saan tayo makaabot, ginagawa natin itong pagbabahagi. Di ba? For this whole month, ang ating pong tema ay compelled by His love. Tayo po ay inudyukan ng Panginoon na gawin ang gusto niya because of His love. At noong first Sunday, pinag-usapan natin, compelled to surrender. No? So I hope na sa bawat araw ng buhay natin, we surrender our lives to our Lord. No? Kung gusto niyong maging productive ang buong maghapon ninyo, buong isang linggo ninyo, you surrender your lives, no? Your concerns, your burdens to the Lord. Okay? At ma-experience nyo na, ma-realize nyo na God is directing your steps. Okay? And then, ang pangalawa, nakita natin, compelled to serve. No? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, sana ito yung maging dahilan kung bakit maglilingkod tayo sa Panginoon. Magtatapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? And then lastly, compelled to stay. No? Compelled to remain. Compelled to be faithful. No? So sana po ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon, no, huwag na tayo lumayo sa Kanya. At kung sakaling malayo tayo sa Kanya, tayo po ay bumalik. No? Sapagkat yun po ang kapangyarihan at ganun kamangha-mangha ang pag-ibig ng Panginoon. At ngayon po umaga, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, kung nasa DNA ninyo ang sharing, kung nasa sistema na natin, kung sanay na tayo na magbahagi, then this message is for us. Compelled to share. No? We are compelled to share. Tayo po ay bidyukan para pagbahagi. Okay, kung babalikan po natin yung talata na ating binasa dito po sa Romans, makikita po natin na ito pong Book of Romans or letter to the Roman believers, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo noong 57 AD. Okay? At nung siya po ay, nung sinulat niya ito, nasa Corinth po siya, nasa Greece po siya, nung sinulat niya ito. Bumisita siya ng 3 months sa Greece. At yung mga mananampalataya dito po sa Rome, hindi po siya ang nag-establish ng church dyan. No? Paano nagkaroon mga Christians dyan? Some scholar believe na nasave yung mga Roman believers noong panahon ng Pentecost. Nung nag-preach si Pedro, no? Doon sa Jerusalem, at nung time na yun, iba-ibang mga lahi ang naanoon sa Jerusalem. At marahil, isa sa mga naligtas doon ay nakatira sa Rome. Kaya, makita po natin na nagkaroon ng Christian group doon sa Rome. At ang grupong ito ay mga Hudyo na nagpunta doon. Now, nung naka-form sila ng church dyan, noong pong AD 49, ito pong Emperor Claudius ay nag-decide siya na palayasin lahat ng mga Hudyo sa Rome. Bakit po? Sapagkat nangugulo sila. No? Lagi silang laman ng diskusyon. At ang kanilang mga pinag-uusapan is about Christ. No? So meron silang ibang Diyos doon, no, na sinasamba. Pero kung dumating dito itong mga Christian Jews, inintroduce nila si Christ. So nagkagulo, lagi may away. Kaya ginawa itong emperor na ito, noong 49 AD, pinabalik sa Jerusalem. No? Pinabalik sa kung saan, pinaalis ang mga Christian Jews dito po sa Rome. Pero kung mamatay itong emperor na to, noong AD 54, bumalik po itong mga Christians na ito, itong mga Christian Jews na ito sa Rome. Kaso, pagbalik nila, meron ng mga Gentiles or mga Romans na nag-occupy ng kanilang mga worship places.
yung mga na-reach out nila ng mga Romans doon, sila na nagpapalo. But the problem was, hindi na ayon sa Biblia yung kanilang ginagawa. No? Kaya nung bumalik yung mga Christian Jews, nagkaroon ng division sa church. Nagkaroon ng malaking problema. At yun ang dahilan bakit sumula si Apostol Pablo. Dahil may division sa church. No? Kasi sabi ng mga Hudyo, dapat ito ang inyong sundin, ito. Sabi naman ng mga Gentiles or ng mga Greeks, no? Ito ang natutunan namin. Ganitong practice ang aming nasa. So, kung inyong mababasa itong Book of Romans, it's all doctrinal. No? Lalo na sa kasalanan natin, paano maliligtas. Bakit po? Sapagkat pareho itong natutunan ng Jews at saka ng mga Gentiles ay iba. No? Itinuro kaya Apostol Pablo kung ano ang tinuturo ng Panginoong Kristo pagdating sa kaligtasan at kung ano ang kondisyon ng mga tao. No? That we are all sinners and we need the Savior. So, dito po sa ating pag-uusapan, ngayon pong umaga nito, makikita po natin yung desire, no? Yung passion ni Apostol Pablo to share God's Word dito sa Rome. No? Kung titingnan po natin, isa po sa reason kung bakit siya sumulat dito sa mga Christian sa Rome ay para humingi ng support sa pag gusto niya pumunta ng Spain para mag-share ng gospel doon. Sabi ko nga, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Christianity sa Pilipinas sapagkat nakarating si Paul sa Spain. Okay? So, yung mga anong tawag dito? Yung mga Spaniards, nagpunta sila dito. No? Sila yung nag-open ng Christianity dito. Bagamat iba Catholicism. Pero yung Muslim country, dahil kasi Muslim country ang Pilipinas, na-open tayo sa gospel. So dumating yung mga Americans, sila talaga yung nagtama ng ating mga pananampalataya. Pero dito po sa pangyayari nito, makikita natin na ang dahilan kung bakit sumulat si Pablo sa mga Roman believers ay dahil para suportahan siya papunta dito ng Spain. Ngayon, nasabi dito sa verse 14, both to wise and to unwise. As sabi sa verse 15, as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Sa ibang translation, ang sabi dito sa as much as is in me, ang ibig sabihin niyan, no, sa ibang translation, I am eager to preach, no, sa inyo, no, the gospel. Kahit sa inyo, gusto kong ibahagi ito. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat during those times, Rome is the center of the world. Okay? Sentro siya ng mundo. Di ba may kasabihan, all roads lead to Rome or goes to Rome. At alam niyo, pagka pumunta kayo sa Rome, no, tingnan niyo yung biyahe ng mga train doon. Lahat ng ano tawag dito? Lahat ng countries sa Europe may biyahe sa Rome. Mapapansin. Okay? At lahat ng nasa ibang bansa kayo sa Europe, makikita nyo na may train papuntang Rome. Okay? Kasi yun talagang number one na kanilang ginawa. No? I-align, no? At gawin talaga na lahat ng mga daan they go to Rome. Kaya nga pagka na-reach out mo ang Rome, no? Pagka na-share mo ang gospel sa Rome, ang ibig sabihin mo doon, you can reach out the world. Kasi siya ang sentro. And hindi lang siya sentro, he is the center of power also. No? Noong panahon na yun, ang nakakasakop sa buong known world ay Roman Empire. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, I am eager. No? I am ready to preach the gospel to you. Sapagkat malaking opportunity ito to spread out the gospel. Okay? So, nakita natin yung kanyang passion, nakita natin yung eagerness niya.
nakita natin that he is really compelled to share the gospel. At dito po sa kanyang mga sinulat na ito, meron po tayong apat na makikita dahilan why we should be compelled in sharing the gospel sa panahon natin ngayon. Tanda natin, tayo po ay nasa Metro Manila. No? Parang nasa road. Ang Metro Manila, ito ang kumbaga capital ng Pilipinas, no? Sentro, no? Ng business, no? Ng kalakalan, no? At maraming mga iba-ibang taga-probinsya. Tayo lahat, hindi halos lahat tayo taga rito, di ba? Parang si Jen daw pinanganak yata dito sa Manila. Pero mo dito pinanganak sa Manila. Ay, ikaw. Si Yuri din pala. Okay. Okay? So, majority dito sa ating church ay sa mga provinces pinanganak. Pero bakit nandito tayo? May dahilan ng Panginoon. Okay? So, apat na dahilan why we should be compelled in sharing the gospel. Ang una, because of God's unconditional pardon. No? Dahil sa unconditional, walang tinatanging na pagpapatawad. Okay? So, kung babalikan natin dito, sabi niya, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. Apostle Paul was so compelled, no, to share the gospel na itinuring niya yung sarili niya na may utang. No? I am a debtor. Saan? To the Greeks and to the barbarians, to the wise and to unwise. Na-discuss na natin ito doon, share ko na sa inyo, dalawang klase ang tao na may utang. Ang una, yung halimbawa, nanghirap ka ng pera sa isang tao, so kailangan mong bayaran yun. May utang ka doon. Ang pangalawa, na tao na may utang sa isang tao ay, halimbawa, may isang tao na nagbigay sa iyo ng pera, may utang dito sa isang tao na ito, at ang sabi niya, ito ang bayad ko sa utang sa kanya, pakibigay na lang sa kanya. Nakuha niyo ako? So, ikaw na may hawak, nung bayad niya sa tao ito, hanggang hindi mo binibigay yung pera sa kanya, may utang ka sa kanya. Nakuha niyo ako? So, ganito ang sitwasyon ni Apostol Pablo. May binigay na magandang balita ang Panginoon kay Apostol Pablo. Nakatanggap si Apostol Pablo ng magandang balita. At ang magandang balita ito, kailangan niyang ibahagi sa iba. Hanggat hindi natin ibinabahagi ito, hanggat hindi niya binabahagi ito, may utang siya. So yun ang reason kung bakit sinabi, I am a debtor. No? Both Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. At syempre, ewan ko sa inyo, pagka kayo ba ay nangutang, kayo ba yung mga tao na, kalimutan na? Yes. kayo ba yung pagka nangutang ay wala nang bayaran? Or kayo yung tao na, pagka nangutang, hindi kayo mapakali hanggang hindi kayo nakakapagbayad. Yung talagang sisikapin ninyo, sa pinag-usapan ninyo, na bayaran o pagbabayad ay gagawin. Hindi maganda yung nangutang ka nasa isip mo hindi mo nababayaran. Hindi ka na makakutang pagkakit. Hindi mo ba? Pero yung mga tao nagbabayad parati ng utang. Maganda yung kanilang record. Yung makakautang parati. But my point here is this. Si Apostol Pablo, yun ang tingin niya sa sarili niya. I have a responsibility to do. No? Na hindi ko ito pwedeng ipagpabukas. Hindi ko pwedeng ipagpamamayanan. No? At hindi pwedeng maging peaceful ako hanggang hindi ko ito may bibigay. Diba? Ang sabi niya, I have a debtor. Maganda siguro na ganun ang maging pakiramdam din natin. So, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, there is something in us na binigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin ipasa. Ibigay. Di ba ba? Katulad din ito nung na-share ko sa inyo na ang tawag dito, yung relay, running relay, kailangan ipasa mo yung baton. No? Nang mabilis.
Sapagkat kung yan ay ipatagalin mo, nung nahawak mo yung baton, madi-disqualify ka. You have to turn it over right away. So mga kapatid, ngayong umaga, I'm sure, kung tinanggap natin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, you will have a message. You have a good news to share. At yan po ay, katulad po na pakiramdam ni Apostol Pablo, yan po ay utang natin sa mga tao na hindi ko nakakilala. At alam nyo, ang pinakamasarap na utang ito. Kasi, laway lang ang ibabayad mo dito. O niyo po, hindi pera, hindi material na bagay. Sasabihin ko yung magandang. Okay? So, mga kapatid, sa unconditional pardon ng Panginoon, una, makita natin who are the recipients of this unconditional pardon. Sabi dito, the Greeks and the barbarians, wise and unwise. And then sabi sa verse 16, everyone. Ibig sabihin po, lahat ng tao, noong panahon nila, kaya sinasabi ni Pablo na Greeks and the barbarians, ito po yung mga hindi Hudyo. Sapagkat sa Jews, sa mga Hudyo, naibahagi na ang magandang balita. In fact, si Apostol Pablo, nung sinubukan niyang ibahagi ang good news sa mga Hudyo, ni-reject siya. Kaya ang ginawa ni Pablo, lumipat siya sa mga Gentiles, sa mga hindi Hudyo. At yun naman ang purpose ng Panginoon kung bakit siya inilipas. Because he will become a preacher to the Gentiles. Okay? So, sino ang makakatanggap ang dapat mabigyan itong magandang balita? Kanino mo ito dapat i-share? No? Kanino dapat mapapunta yung unconditional pardon ng Panginoon? Sa lahat ng tao. Diba? Everyone. No? Sa Greeks, to the barbarians, to the wise, and to unwise. Ang ibig sabihin, walang status. No? Kahit sino ay kailangan makatanggap. Sabi po, sa Romans chapter 3, verse 23, basahin lang po natin. Ready? Begin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kasi yun po yung word na all. No? All have sinned. At yung word na sin, nagkasala na tayong lahat. No? Tayo po ay may kasalanan ng lahat. No? Hindi lamang mga ibang tao, mga taga-Sodom and Gomorrah ang may kasalanan, ang makasalanan. Tayo po, kahit mga Pilipino, at kahit ibang mga lahi, ay makasalanan. At sabi niya, hindi tayo nakabot sa standard ng Panginoon. And then, ang sabi ko po dito, sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world. Okay? Ang sanlibutan. And then, ang sabi pa doon, that whoever. So, ang ibig sabihin ko, ang unconditional pardon ng Panginoon ay para sa lahat, para sa buong mundo. Why? Because all of us have sinned. Ay lahat po ay nagkasala. At salamat sa Diyos na sapagkat nung ibinahagi sa atin ng ilang beses ang magandang balita ay tinanggap natin. Sinuko natin ating buhay sa Panginoon Kristo. At ang promise niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, iiwas na tayo sa tiyak na kapahan. Okay? So, sana mga kapatid, dahil sa pinanggap natin ito, ibahagi din natin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. For sure, ngayon po kumaga, meron po kayong kilala, alam, kaibigan na hindi pa nakakilala sa Kanya. Na ibahagi mo naman. At ating bang ginagamit yung ating kinasanayan na magbahagi. Okay? Kung kaya natin magbahagi ng mga material na bagay, kung kaya natin magbahagi ng mga bagay na panandalian lang, sana itong bagay na ito na kailangan nating ibahagi. Sapagkat ito po ay hindi lamang panghabang buhay, kundi pangwalang hanggan. Sana ito po ay pagsikapan natin na mag-share sa mga tao na hindi mo nakakilala. Okay? So, sabi sa Revelation chapter 5, verse 9, basahin lang natin. Ready? Begin.
and they sang new songs, saying, You are great, big, strong, and open seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe, language, people, and nation. Mga kapatid, tingnan niyo po itong talatang ito. Ito po ay, senaryo ito ay sa rapture na. No? Kumbaga, pag dumating na ang Panginoon at kinuha na niya lahat ng mga kumilala sa Kanya, lahat ng mga sinera natin ng magandang balita. Ang sabi niya, every tribe, language, people, and nation. So mga kapatid po umaga, I hope we will be compelled, no, to share the gospel to other people. Kasi, nakasulat na, no, na may mga ililigtas ang Panginoon, no, sa bawat bansa, no, sa bawat lahi, sa bawat language. Okay? At alam po ninyo, ngayon po umaga, gusto ko pong makita ninyo na dinala kayo ng Panginoon dito sa Metro Manila or dadalhin kayo ng Panginoon sa ibang mga lugar for this purpose. Hindi lamang dahil sa wala kayong choice, no? Hindi lang dahil sa gusto nyo magtrabaho po. No? Hindi po. For this purpose. Kasi magliligtas ang Panginoon, no, ng mga tao kahit na ibang lahi, no? Kahit na taga-ibang lugar. At lalo tigit, sa pupuntahan ninyo, kung saan kayo ma-assign, may mga tao doon sigurado na hindi pa nakakilala. And that is our mission. At gaya sabi ko sa inyo noon, yung mga trabaho natin, no, yung status natin, yung mga relationships natin, yung mga connections natin, yan po ay ginagamit lang ng Panginoon, no, para gawin na, to reach out those people who needs the gospel. Okay? Kaya mga kapatid, gamitin natin. No? Samantalahin natin itong mga opportunities nito. Samantalahin natin itong mga doors na bukas na ito to share the gospel. Sapagkat alam po natin, hindi permanente ang mga opportunities. Kaya, let us redeem the time. Gawin natin lahat ng ating mga sana bago matapos ang week na ito, ang buwan na ito, lalo higit ang taon na ito, nawa na yung bahagi natin ang salita ng Diyos, ang magandang balita sa kanila. Okay? So, sabi sa 1 Timothy, ito po ang testimony ni Apostol Pablo. No? Ito ang nangyari sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit he was compelled to share the gospel because of what had happened to him. Sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. So kung babasahin natin po sa Book of Acts, yung buhay ni Apostol Pablo before, no? Yun ang sabi niya, I was once a blasphemer, persecutor, and a violent man. Bakit siya violent? Sapagkat hinahabol niya lahat ng mga Christians at pinagpapapatay niya. Pinapakulong niya, pinapapatay niya. Ganun siya kasama. No? Pero sabi niya, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Akala niya, yung pagpatay sa mga followers ni Jesus, napapalapit siya sa Diyos hanggang sa nagkaroon sila ng encounter ng Panginoong Kristo. No? Doon sa daan sa Damascus. Ang sabi niya, sinasaktan mo lang sarili mo sa paghabol mo sa akin at sa mga followers. It's hard to eat against the faith. Yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Ang ibig sabihin, no, sinasaktan mo sa sarili mo, pinapahamak mo lang sarili mo. Ang dapat ay sumunod ka sa akin. And since that day, naging tagasunod na at naging tagapamahagi na si Apostol Pablo ng magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and the love that are in Christ Jesus. And then sa verse 15 is trustworthy saying, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners whom I am the worst. Okay?
So, sino ang pinakamasama sa lahat ng mga sinners? Si Pablo. He is the worst. Pero sabi sa verse 16, but for that very reason, I was shown mercy. So that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Iniligtas ako ng Panginoon kahit na ganito ako kalala, no? Ganito ako kasama, kahit na I am the worst sinners, para maging example ako sa lahat ng mga tao na tatanggap sa Panginoon. Na kumbaga, kung ako ay nailigtas ng Panginoon, mas may liligtas din kayo. So, kung tutusin mga kapatid, yung patotoo natin, that is our first message. Ano ang nangyari sa atin? Ano ang ginawa sa atin ni Jesus? No? Sometimes nahihirapan po tayo, natatakot tayo na mag-share ng good news. Kasi hindi tayo napag-aral. No? O hindi natin alam yung mga technique kung paano mag-approach, kung ano yung sunod-sunod. No? Pero si Apostol Pablo, ito yung kanyang testimony. Yun lang ang kanyang sinasabi. Ganito ako dati. No? I am the worst sinner. Pero dahil sa biyaya, sa awa ng Panginoon, naligtas ako. At naligtas ako para maging halimbawa doon sa mga tatanggap din sa Panginoon. Diba? Napakagandang patutulog. Kung ako nga nabago ng Panginoon, ikaw pa. Or kung ako nga nabago ng Panginoon, ikaw din. Babaguhin ka din ng Panginoon. Kaya ka din ayusin ng Panginoon. That's very simple, right? Pero I believe that is powerful. That is a powerful message. Kung binago ako ng Diyos, babaguhin ka rin. As simple as that. Kaya, bago pa natin malaman yung mga Roman roads, yung cards, no? Bago pa natin yung bridge illustration, yung hand illustration, you already have a message. You already have a gospel. And that gospel is your life. Di ko ba? May bahagi na ba ang inyong buhay sa iba? So, ito po ang ginawa ni Apostol Pablo. So, makita natin yung recipient ng unconditional pardon. No? Pangalawa, the requirement. No? For this unconditional pardon, meron lang isang requirement para matanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon. Sabi diyan, who believes. No? Hindi sinabi dito na who get baptized. No? Who is a member of a church. No? Who does good works. Hindi yan ang sinabi. Ang sabi diyan, who believes. Sino man ang sasampalataya. No? Sino man ang naniniwala sa Panginoon Kristo. Pero, nais kong tandaan natin ito, no? Itong sinabi dito sa Acts chapter 16, verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ang una, no? Dapat ang sampalatayanan mo ay si Jesus lang. Hindi ang ibang santo. O hindi ang ibang mga Bible characters. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Wala nang iba. Kung iba ang ating hihingan ng tulong para maligtas, I'm sorry to tell you, no, maliligaw ka pa rin na yan. Papapahamak ka pa. Kung iba ang paraan, no, ng iyong kaligtasan, it's only Jesus. Pero ito po gusto kong makita ninyo ngayong bagay ito. Nasabi sa Luke chapter 15 verse 10, basahin na po natin. Ready? Begin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Maraming tayo makakausap, no? Pwede natin tanungin, ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoon? Ikaw ba'y naniniwala sa Panginoon? And I'm sure, no? 99% ng tatanungin mo dito sa Pilipinas ay magsasabi, oo naman. Yes, naniniwala ako sa Panginoon. At marahil kahit tayo, no, ay sasabihin natin na sumasampalataya ako sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin ko ng pagsampalataya sa Panginoon is repent. Alam niyo po ba ibig sabihin ng repent?
Sa Greek, ang literal meaning niya ay turn around. Turn around, 180 degrees turn. Ang ibig kong sabihin yan, papunta ka dito, nung ikaw ay nagsisi, no? Ikaw ay tumalikod. Tumalikod ka buhat sa kasalanan at pumunta ka sa Panginoon. You have to turn around. So, ngayong umaga, mga kapatid, did you turn around? Nung sinabi mo, I believe on the Lord Jesus Christ, nag-repent ka ba? Papunta ka na ba sa Panginoon niya? Yung direction mo ng buhay ay naaayon sa gusto ng Panginoon. Or ang direction pa rin ng buhay natin ay yung gusto natin at gusto ng mundo. Mga kapatid, ang tunay na tumanggap sa Panginoon are those people who repented. Yung nagsisi ng kanilang mga kasalanan at sumunod sa Panginoon. Tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Panginoon. Alam nyo, pagka ganun ang nangyari, makikita po natin ang changes sa buhay mo. Pero pagka sinasabi mo lang, yes, naniwala ako sa Panginoon, sumampalataya ako sa Panginoon. Kung yun ang nasa isip natin, ang pagkakaunawa natin sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay kulang yun. No? Dapat tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. At humarap tayo, sumunod tayo sa Panginoon. I hope it is clear. Ganito po ang nangyari kay Apostol Pablo. At ito ang gusto niyang ibahagi sa mga Roman believers, sa mga Roman citizens during that time. At ngayong umaga, mga kapatid, we are compelled to share the gospel. Sana ito po ang i-emphasize natin sa mga babahagi natin. Kailangan natin sumampalataya at ang pagsampalataya ay pagtalikod, no? Pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagsunod sa Panginoon. Okay? And then, makita po natin God's unchanging plan. No? Ang pangalawang dahilan, bakit kailangan natin magpursige, no? Na magbahagi ng magandang balita? Because of God's unchanging plan. Hindi lamang ang kanyang unchanging pardon, but His unchanging plan. Hindi nagbabago ang plano ng Panginoon. At hindi mo pwedeng baguhin ang plano ng Diyos, lalo na sa kaligtasan. Okay? Ang sabi niya, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Pansinin niyo yung word na also, no? Kayo din, no? Kailangan pabahaginan. No? Kasi ang plano ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga Galatians, sa mga Christian people, ay ma-share din sila ng gospel. Kayo rin, no? Mga Roman citizens, kailangan mabahaginan din kayo. Because God's plan is unchanging. Yun ang plano ng Panginoon sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. Makita natin yung certainty, no, ng plano ng Panginoon. Ang sabi niya sa Numbers 23, verse 19, basahin nga po natin. Ready? Begin. God is not human, that He should die, not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then come back? Does He promise and not fulfill? So, pagkawakan natin ito, mga kapatid, no? Noong panahon pa ni Moses, tinuro na ito ni Moses sa mga Israelites. Sapagkat itong mga Israelites na ito, ang bilis nitong mga itong magduda. No? Sa kabila ng napakaraming miracles na na-experience nila, nakita nila, nagdududa pa rin sila. Nakakala pa rin nila, niloloko sila ng Panginoon. And I'm sure ngayon po na umaga, pumapasok yun sa utak natin. No? Ang Diablo, dinidictate sa atin, niloloko ka lang ng Diyos mo. No? Hindi totoo yung mga promises na yan. No? Hindi totoo na pagka ginawa mo ito, ganito ang mangyayari. Paghawakan natin itong talata. God is not human. Kung human, kung tao ang nangako sa iyo, asahan mo na. No? Asahan mo na pabago-bago yun. No? Yung yes natin, maya-maya, no na. Di ba? At I'm sure marami nang nangako sa inyo at marami na rin kayong pinamakuhan na binago ninyo after a while.
Especially when things are difficult. Di ba? Ganun tayo mga tao. Pero ang Diyos, sabi niya, He is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Sabi niya, does He promise and not fulfill? Pag nangako ang Panginoon, tutuparin niya. Pag nangako siya, na pag tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, maliligtas ka. Mangyayari. Totoo yun. Paghawakan mo. Okay? And then sabi sa Proverbs 21 verse 30, basahin na po natin. Ready? Begin. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Okay? So, walang karunungan. No? Walang anumang plano o ideology. No? Kahit na ang galing ng pagkakapaliwanag. But, if those ideologies, those beliefs, those plans are against sa plano ng Panginoon, it will not succeed. Tandaan po natin yan. Pag yan italiwas sa Panginoon, kahit yung plano natin, kahit ang ganda, pero kung yan ay salungat sa gusto ng Panginoon, I tell you this, it will not succeed. Sapagkat ang plano ng Panginoon, yun ang mangyayari sa buhay natin. No? Kahit na tayo ay ilang beses mag-disobey sa Panginoon, no? Yung mga consequences na may experience po natin sa ating disobedience, those consequences will lead us ultimately to the plan of God. You will realize, pag pagod na pagod ka na, no? Sa paglayo at sa sakit, no? ng mga consequences, you will realize, katulad po ng prodigal son, sa bahay ng aking ama, ay privilege ang mga servants, samantalang ako, kawawa. Why? Because you ran away from God. Kaya may isip mo lang, I will come back. I will go back. At yun yan. When you go back to God, God is always there waiting for us. At yung plano niya sa buhay natin, itutuloy pa rin. Yun pa rin ang gagawin. Okay? So makita po natin dito na ang plano ng Panginoon, it is unchanged. No? Yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, no? Hindi po yung nagbabago. Yung may message, hindi po yun nagbabago. Si Jesus pa rin ang tagapagligtas. Sa panahon natin ngayon, ang daming maraming mga paliwanag na nakalagay sa, nababasa nila sa Bible. Siguro nababasa nila ito sa social media. Ang daming mga paliwanag, ang daming mga justification. Pero tandaan niyo po ito, pagdating sa kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo lang ang makakapagligtas. And that is the good news. Dapat marinig ng mga tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Sabi pa dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, noong plano ng Diyos sa atin. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ang kapatid, alam niyo po ba kung bakit hindi natin ito na-experience? Because most often than not, we disobey them. Ginagawa natin kung ano yung plano natin. Pero iaalay lang natin, mga kapatid, yung plano natin sa plano ng Diyos. Kung susundin lang natin yung plano ng Diyos for us, sabi niya, my plan is to prosper you and not to harm you. Kaya tayo minsan nasasaktan, kaya tayo umiiyak, kaya tayo nahihirapan. Diba? Ay dahil sa tumilihis tayo. Nakakapatid ngayon na umaga, gusto ng Panginoon na ma-experience natin. No? Ito ang plano niya sa mga Israelites. At ito rin po ang plano niya sa atin. Plans to give you hope and the future. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pagka tayo sumunod sa Kanya, pag ginawa niya yung plano natin, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo masisira, hindi tayo papabayaan. Okay? So, I hope ito pong Jeremiah 29:11, I know marami ang may memorize dito, pero sana
Sa panahon na parang tinutok tayo ng diablo, no? Na pagdudahan ng Panginoon. Dahil sa nahihirapan na tayo. Let's go back to this. May plano, may magandang plano ng Panginoon sa bawat isa. And then, makita natin yung unchanging plan ng Panginoon, it is certain. No? Walang pwede sumira ito. Secondly, it is consistent. No? It's consistency. No? Ito po ay tuloy-tuloy. Ang sabi dito sa Matthew chapter 3 verse 6, basahin po natin. Ready? Begin. I, the Lord, will change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Okay? So sinasabihin niya dito, ang mga Israelites, okay? Pero sabi ng Panginoon, I do not change. Hindi ako nagbabago. No? Kahit anong henerasyon, no? Kahit anong kultura, hindi ako nagbabago. I will never change. Ano sasabi niya? Kaya hindi kayo nalilipol, kaya hindi kayo nasasira. Because I never change. Because the moment the Lord changed, no? Patay tayong lahat. No? Patay sila. Burado na ang Israel. But since God is not changing, ano ba yung attribute ng Panginoon? He is merciful, He is gracious. Kaya, hindi tayo nasisira. Ang katapatan ng Panginoon is due every moment. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang plano, hindi lamang ito certain, but it is consistent. Yun ang mangyayari talaga sa buhay. Sabi mo sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung Kristo na sinasamba nila noon, yung Diyos na pinagtitiwalaan nila noon, yung Diyos na nagpapala, no? Yung Diyos na dumidinig ng mga panalangin noon, yun pa rin ang Diyos na tumutugon, gumaganap ng mga pangako sa bawat isa. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat ganito ang kanyang treatment sa atin. No? It's based on His character, not on in our performance. Diba? Kasi kung ang blessing ng Panginoon ay base sa performance natin, sino kaya dito ang buhay pa? Diba? Sino kaya sa atin dito ang may lakas pa? Lahat tayo ay nilipon na ng Diyos. Pero because God is faithful, no, God is merciful, tayo po ay natin. And He is the same yesterday, today, and forever. Okay, so yun po ang pangalawa na makikita natin. No, hindi lamang yung unconditional pardon, God's unchanging plan. We need to be compelled in sharing the gospel, the good news, because of God's unstoppable power. No? Ang kapangyarihan ng Panginoon na hindi mo mapipigilan. Sabi dito sa verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So, naipaliwanag ko na sa inyo noong mga nagdaang taon, yung kahulugan ng the power of God. Yung power. Doon natin kinuha yung salitang dynamite. Saan nyo ba narinig ang dynamite? Sa fishing, di ba? Sa kamay mo ng isda, yung parang pwede yung paputokin dito. No? So, pag hagis mo nun, pag sabog nun, ang daming nawawasak. No? At ito po ang na-realize ko sa akin kung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ito po yung mapapansin natin. Pagka ibinahagi natin ang magandang balita. Katulad ng dynamite, yung mga hindi mo puntirya ay tinatamaan din. Di ba? Kaya kami nagbabawal ang dynamite sa pangingisda. Sapagkat yung mga maliliit na mga isda nadadamay nung hindi na sila lumalaki. Okay? One time, nag-share ako ng gospel sa Pasig. No? Yung card. So, sinishare ko yung tatlong lalaki. Hindi sila nakikinig sa akin. So, naiinis na ako. Hindi sila nakikinig.
Nakatingin sila sa cellphone, yung iba ay may ibang kinakausap. Sabi ko, ikutuloy ko pa kaya ito? Kasi hindi sila nakikinig, 5 minutes lang eh. Pero napansin ko, may dalawang nanay sa siguro mga 20 meters, 10 meters away, na nakikinig sa akin. Tamo sila ng tamo na, So, nung nag-aalis sila yung tatlo, sila na yung kinausap ko. At sila yung nakakilala sa Panginoon. Sila yung dalawang nanay. So, mga kapatid, there are times, kaya tayo po na-discourage, nahihiya, nakatakot, magbago ng salita ng Panginoon. Eh baka walang makinig sa atin. Or baka hindi tayo pakinggan. Or baka hindi tanggapin nila ang Panginoon. Una sa lahat, tandaan natin, ang assignment ng po natin is to share the gospel. To convert them is the Holy Spirit's role. Okay? Kaya kung hindi tumanggap sa Panginoon, yung sinira natin, huwag tayong ma-discourage. Kasi ang unang, alam niyo kung bang ginawa nito, at positive na nangyari, kahit hindi sila nakinig, nakapagtanim kayo sa kanila. Kasi later on, nasabi sa Isaiah, hindi babalik sa Panginoon yung lahat ng lumabas na salita niya na hindi na-accomplish ang purpose. So, ibig sabihin, yung mga sinera natin, kahit na parang bigi sila, na italim natin yung Word of God. And later on, maybe after 5 years, after 10 years, tutubo yun. Maaalala nila. Maaalala nila na may nag-share sa inyo. O may nag-share sa kanila. Long time. Diba? Kaya nga, mayroong isang kanta, yung thank you. Ang lyrics ng thank you na yun ay I dreamed I went to heaven at marami mga tao sa langit. May lumapit sa kanya na isang tao. At nagpasalamat siya yung tao niya sa kanya. Sabi nung sasalita, bakit? Ba't nagpapasalamat sa akin? Sabi niya, naalala mo one time, may mga missionaries na dumating sa church nyo at nag-challenge na supportahan sila. And sinuportahan mo yung mga missionaries na yun sa pagbabago ng salita. Ang sabi nila, I am one of them. Na na-share ang gospel. And because of your help, thank you. Alam niyo po, naniniwala akong dating natin sa langit. Yun it's a place of surprises. May mga tao doon na hindi mo akalain na andun. At meron tayong ina-expect na naandun, pero wala. Di ba? At naniniwala ako na marami na naandun. Na kaya naandun sila. Because of your ministry. Because you help the ministry. Because you share the gospel. Na hindi mo man, yung tao yun ang direkta na sinera mo, pero may narinig nila. Or maaaring yung tao yun, ang sinera mo, pero after 10 years pa bago niya naiintindihan. Nakuha po ako. So, sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, let's always put it in our hearts. Put this in our hearts. That what you are sharing is the power of God. Hindi po ito simpleng mga papel lang. Hindi po ito simpleng mga sulat lang. Kundi ito po ay kapangyarihan ng power. May power ang salita ng Diyos. Hindi yung salita mo. Hindi yung galing mo. Hindi yung technique mo. Ano po? Ang magkukonvince sa mga tao. Magkukonvict sa mga tao. But it is the Word of God, which is powerful. Kaya hindi simple itong hawak natin. It is the power, especially the gospel. The reason why Apostle Paul is so compelled to share the gospel, because sabi niya, because this gospel of Christ is the power of God unto salvation. Sabi ko dito, this gospel is the power of God. No? God's unstoppable power to transform us. Pagka binahagi natin itong salita ng Diyos, it will transform us. Parang transformers. Ibig sabihin, babaguhin tayo ito.
Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, basahin nga po natin ito. Ready? Begin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang isang taong nakapag-isa kay Kristo, ang isang taong sumampalataya kay Kristo, siya ay bagong nilalang. No? All things have passed away. Behold, all things have become new. Mga kapatid, ang tanging makakapagbago lang ng buhay ng tao ay ang Panginoon sa Kristo. Hindi mga books, no? Hindi mga trainings, no? At iba pang mga bagay na pwede makakapagbago sa atin, kundi ang Panginoon sa Kristo. Pagka binahagi natin ang magandang balita sa mga tao at tinanggap nila ito po yung una na mangyayari. God will change them. God will transform them. Babaguhin ang buhay. And I'm sure na experience po natin lahat. Nung isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, nung tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, unti-unti, no? Unti-unti, tayo po ay binago ng ating buhay. At ako po ay 42 years na Christian. No? Kasi tanda ko ang CGBC talaga. Pero alam niyo po ba, hanggang ngayon, God is transforming. No? I am a work in progress. Inaayos pa rin ang inaayos ng Panginoon ang aking buhay. At dahil sa realization nito, nagpapasalamat ko. Kasi alam ko na ligtas ako. No? Sapagkat ang isang taong ligtas, ang isang taong niya turok sa Panginoon, nagbabago ang kanya. Kaya mga kapatid, kung gusto natin ma-experience ang change, let's share the gospel. No? Let us be compelled to share the gospel. Katulad po ng ginawa ni Apostol Pablo. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. You have to renew your mind. No? Para ma-transform po tayo lahat. Ang unang changes dapat manggaling sa isip natin. No? And then, dapat pasusunurin ng isip natin ang ating puso. Minsan, sabi ng mundong ito, kailangan ng sundin mo yung iyong puso. No? Diba sa basketball, yung nakakasundo puso. Pero sabi ni Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. No? At kung hahayaan ang isip natin na mamuna sa buhay natin ay ating puso, madalas mapapahamak. Ang sundin natin ay kung anong sinasabi ng Biblia sa atin. No? Sapagkat yun ang tama, pasunurin natin yung ating puso. Dapat align silang dalawa. Okay? At ang maglilid ay yung ating isip. Okay? Nakuha po ako? So I hope ito po ay makita natin para ma-experience natin po ang real transformation sa ating buhay. Hindi lamang po transform us, but transform us. God's unstoppable power, no, is given to transform us. No? Ilipat tayo. Okay? Ang sabi po sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14, basahin nga po natin. Ready? Begin. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, makita niyo no? For He has rescued us from the dominion of the darkness and brought us. No? Hindi lamang tayo ni-rescue ng Panginoon sa kadiliman at pinabayaan na tayo. Ano ba ang ginawa niya? Nilipat na tayo sa kaharian ng Kanya. Okay? So, bawat isa sa atin no, na tumanggap sa Panginoon, wala na kayo sa kadiliman. No? Hindi na tayo dapat ma-influensyahan ng Panginoon sapagkat tayo po ay nasa kaharian ng Panginoon. We have a new family, we have a new home. No? Ito yun po ay ang kaharian ng Panginoon Jesus. At sabi pa din sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, basahin niyo po natin, ready, begin.
After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. So napakaganda po ng talata. Hindi lamang transport tayo ng Panginoon from darkness to light. No? From the kingdom of Satan to the kingdom of His Son. Kundi, one day, sa pagdating ng Panginoon, sa pagbabalik, hindi niya tayo iiwanan. Anong gagawin niya? We will be transported, no? From earth, no, to the air and with the Lord. Sabi niya, we will be with the Lord forever. Wow! Diba? Ang Panginoon may forever. Kung ilang beses na kayo pinakakuha ng forever ng mga minamahal dito sa lupa, sabi ko sa inyo, huwag kayo maniwala doon. Pag sinabihan kayo nun, sabihin nyo, niloloko mo ako. Pero mga kapatid, at sa Panginoon, there is forever. Kaya mga kapatid, mas lalong dapat tayong makumpel, no? Mahikayat, no? Maging passionate sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi itong ending, no? Diba? Biyak tayo pagka may mga nawawalang mahal sa buhay. Diba ba? As much as possible, ayaw talaga natin. Kahapon, may napanood ako na interview ng isang artista na ayaw na sabihin ang kanyang edad. Pero matanda na siya. Pero ayaw na sabihin ang kanyang edad. Pero nagkasakit siya. Nagka-stage 3 cancer siya. Pero mabuti na lang at naagapan niya. Pero nung sinabi ng doktor na may stage 3 cancer ka, umiyak siya. Ano? Umiyak siya. At sabi nila nag-interview sa kanya, bakit ka umiyak? Sabi niya, ayaw na mamatay. Kasi ang paniniwala, pag namatay, ang kaluluwa ko ay magpapalutang-lutang sa hangin. Imagine. Kumbaga, tapos na ang maliligaya ng aking pagkakas. Kaya mga kapatid sa atin na mga tumanggap sa Panginoon, no? Tinanggap ang magandang balita at sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi tayo magpapalutang-lutang sila sa alapakan or sa hangin. We will be with the Lord. No? Hindi lamang for 1,000 years, hindi lamang for 1 billion years, but forever. Gusto mo bang makasama ang ating mga loved ones? Forever. Di ba? Kung ayaw natin mawala yung mga loved ones natin, then this is our chance. No? And this is the only way that I share the gospel. Kung gusto natin makasama sila forever. Okay? So, yan po ang makikita natin na pangatlo. Ang pangapat at ang panghuli, kadahilan why we should be compelled, no, na share ang salita ng Panginoon. Hindi lamang dahil sa God's unconditional pardon, unchanging plan, unstoppable power, at ang panghuli, God's unlimited provision. No? God's unlimited provision. Sabi niya sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit ito ang nakalagay sa verse 17? Sapagkat, pagka tinanggap natin ang magandang balita, no? Tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, we will be righteous in God's sight. No? Tayo po ay magiging matuwid sa harap ng Panginoon. Okay? Sapagkat yun ang tanging requirement para makarating tayo sa langit. Dapat maging matuwid tayo. Kaso, hindi natin kaya maging matuwid. No? Ayon sa lakas lang natin. Ayon sa diskarte natin. We need the Lord Jesus Christ. At pagka tinanggap natin si Jesus, bilang sarili natin tagapagligtas, we will be righteous. No? Kaya dito, makikita natin that God provided the righteousness to us. No? At ang righteousness na ito, it is unlimited. Kahit sino, kahit kailan, no, ay ibibigay niya through the Lord Jesus Christ. Not in our works, but through the Lord Jesus Christ. Sabi pa dito,
its sufficiency. No? Gaano ka sapat, no? Ang provision ng Panginoon, ang sabi sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Okay? Mga kapatid, pagka tinanggap natin sa Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, matatanggap natin ang katuwiran. No? At dahil sa tayo ay matuwid na, sa harap ng Panginoon, the Lord will continue to bless us. The blessing will flow in our lives. Kaya sabi ni Haring David, no? Nung siya'y matanda na, nung nagre-reflect siya, no? Nasabi niya sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. I lack nothing. That's how sufficient God's provision is. You will lack nothing. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hihiliin pa. No? Kung ang Panginoon ang namumuna sa iyong buhay. Kung ang Panginoon ang iyong sinusunod. Kung ang Panginoon ang iyong tagapagligtas. Okay? So, napakaganda po ng talatang ito. At yan po ay mararanasan natin. Sa umagang ito, kung parang feeling natin, hindi totoo yan. No? Bakit ang dami ko pa rin needs? No? Bakit ang dami ko pa rin kailangang bayaran? Di ba? Ang advice sa iyo, you get to sit down and you count your blessings. One by one. Tignan mo kung paano kabiling-bless na. Baka may mga bagay na hindi ka sinusunod. Kaya laging may kulang. Diba? Pero basta't sinunod mo ang Panginoon, nagkaroon kayo ng commitment. No, Lord, from now on, I will follow you. Ito ang promise. At ito ang may experience. Si Haring David, bagaman marami siyang ginawang kasalanan. At malalang ko ang kasalanan. Pero kung makikita niyo yung mga prayers niya, yung mga actions niya, laging sinusunod niya ang Panginoon. Kaya, at the end of his life, in his old age, ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Kaya natin. At ako'y naniniwala ngayong umaga nito. If we will do this, katulad po ni Haring David, sa ating pagtanda, when we reflect how good God is to us, ito rin po ang ating masasabi. Okay? So, makita natin its sufficiency. Ang sabi pa dyan, the just shall live by faith. Okay? So, hindi lang its sufficiency, but its sustainability. No? Sometimes, iisip natin, yes, sufficient ako. No? Pero hanggang kailan? Diba? 10 years? 15 years? 20 years lang ba yung sufficiency na ito? The unlimited provision of God will sustain us. No? Tingnan nyo kung gaano katagal isusustain ng Panginoon yung provision natin. O provision niya sa atin. Sabi sa Psalm 52 verse 22, basahin na po natin, ready, begin. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Wow! Diba? Ano ba ang mga burdens nyo ngayon? Ano yung parang nagpapabigat sa inyong mga puso? Ano yung nagpapahirap sa atin sa paglilingkod sa Kanya? No? Ano yung mga concerns natin? Sabi ni Haring David, you cast your cares. No? Lahat ng problema mo, no? Lahat ng naghihinder sa iyo, lahat ng kinakatakutan mo, give it to God. At sabi niya, He will sustain. And then, He will never let the righteous be shaken. Hindi ko alam ang Tagalog. Pero hindi ka patitinang. Yes. Hindi ka mawawala. Hindi ka maililigaw. Basta ibigay mo lang sa Panginoon yung mga burdens. Anday na bakit siguro tayo nawawala? Nahihirapan. Kasi pag binigay natin sa Panginoon, binabawi ulit natin. Or ayaw natin ibigay. Pinipilit natin kayanin. Iniisip natin na kaya ko to. Alam ko to. Diba? Kaya sometimes, pagka yung ang dami ng
sakit na nararamdaman natin, doon natin marirealize na okay, sige Lord, ikaw na. So the damage has already been done. Di ba? So sa simula pa lang, no, ina-anticipate pa lang natin, let us give it to God. Kasi sabi niya, I will sustain. No? He will never let the righteous be shaken. Ito pang mas pabigat. Basahin ko natin, even to your old age, I will sustain. I will lead you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Diba? So, sana mga kapatid, this will really convince us, no, this compelling of the Lord for us to share. Kasi sabi niya, in your old age and grave. Pag tumitingin ako sa lamig, ang dami ko ng gray hair, yung ibang part ng hair na. Pero, totoo to. Sabi ko po na the Lord is continually sustaining us, sustaining me sa lakas ko, sa mga needs. No? Basta, sabi ng Panginoon, if you share His Word faithfully in your old age, and when your hair are gray, sustain ka na. No? I will always rescue you. No? Sabi niya, I have made you and I will carry you. Kaya, bakit sa panahon na parang ayaw mo lang lumakad, hirapan ka na lumakad, tutuloy, the Lord will carry you. Sa ating paglilingkod, maraming mga frustrations and disappointments. Maraming mga discouragements. Pero nabasa ko po. Sumiglaw ako, nabasa ko. Kasi, at this age, hindi ba okay na matanda? Pero, may mga white hairs na. Pero I thank God because the Lord will sustain me. Sa mga younger dito, huwag kayong matakot. To keep serving the Lord, to keep sharing His Word. Dahil sagot kayo ni Lord. Hindi ko kayo sagot. Hindi ko may papangako ang protection sa inyo. Pero sabihin ko sa inyo, sa lahat ng pagdadaanan ninyo, mga pagsubok, sufferings, challenges, the Lord will sustain. No? At kapag ulit, sa napangawakan natin itong talatan ko. Basa na natin ito, pero I hope this will really make an impact to each one of us. Ito po ay testimony ni King David. Sabi niya, basahin po natin. Begin. I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. So, ano ba ang mga struggles natin sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi ni Haring David, naging bata ako at kumanda na ako. Pero wala pa akong nakita na matuwid. Again, yung matuwid dyan, yung righteous dyan, hindi lang yung gumagawa ng mabuti. But the righteous dyan ay yung sumasampalataya sa Panginoon. Ano sabi niya? Forsaken or their children begging bread. Sometimes, kaya number 2 lagi ang Panginoon sa buhay natin. Kasi natatakot tayo sa future. Di ba? Lalo na sa mga may family dito, no? At sa mga magkakapamilya pa. Don't be scared na unahin natin ng Panginoon. Kasi si King David, sa buong buhay niya, number 1 lagi ang Panginoon. Kaya sa kanyang pagtanda, no? Ito ang kanyang sinabi. Wala pa akong nakita na pinabayaan, no? Na matuwid. At magiging kanilang mga anak ay namalimos. Hindi tayo mamamalimos, mga kapatid.
Hindi tayo magugutom. No? Hindi tayo malulugi. If we will be compelled to share the gospel. Because the Lord will provide. At ang kanyang provision ay unlimited sa bawat isa. And I'm sure all of us, or many of us, if not all of us, experience the limited provision of God. And you will experience this more at nakakipagkasundo kayo sa Panginoon. To serve Him and to share the gospel. Salamat sa Diyos sapagkat ang isang buwan na ito, pinakita ng Panginoon kung gaano ang magagawa ng pag-ibig niya sa buhay po natin. At ngayon umaga, sana itong ugali natin mga Pilipino na mahilig mag-share. Kaya sabi ko sa iyo kanina, kung kaya natin i-share ang mga temporary things, sana mas lalo natin ibahagi itong mga bagay na pangwalang natin. Okay? Tayo pinagalaman. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa isang buwan na ito na hinamon mo kami, hinikayat mo kami na magpasakop sa inyo, maglingkod sa inyo, manatili at magbahagi ng inyong salita dahil sa inyong pong pag-ibig. Alam ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay nakaranas ng walang hanggan at kamangha-manghang pag-ibig. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay ibahagi namin sa iba. Lord, alam ko rin na natatakot kami, nahihiya kami. Sapagkat feeling namin hindi kami marunong. Pero salamat, Panginoon, sa paalala niya Apostol Pablo. Ang kanyang mensahe, ang mabuting balita na kanyang ibinahagi, ay hindi lamang yung kanyang natutunan, kundi yung kanyang karanasan. Yung pagbabago na ginawa sa kanya, yung biyaya at awa na binigay mo po sa kanya. Nawa, Panginoon, yun ang maging mensahe namin. Pag-alis namin sa lugar na ito, sa mga tao na hindi pa nakilala sa iyo. Thank you, Lord, for loving us. At tulungan mo kami, Panginoon, na express ang aming pagmamahal sa inyo by following your words. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero tawagin mo natin sa inyo. Bilang tugon po sa ating po mensahe, to close us sa mensahe, let's all say, we have a story to tell. Meron tayong mensahe na ating po napag-aralan na paalala po sa atin bilang tugon, bilang tugon, na maging commitment po natin sa salita ng Panginoon. Hinihingi ko po ng bawat salita tayo magsitayo. Awitin po natin to bilang paalala. Salamat sa Panginoon na meron tayong mensahe na kaatan sa atin ang misyon para sa Panginoon. Turn to dawning, and the dawning to noonday bright.
sapagkat hindi nyo ibinigay sa iba ang pribilehiyo na ibahagi ang inyong salita. Ito po, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Kami na nakaranas ng kapatawaran. Kami na nakaranas ng pagliligtas. Kami na nakaranas ng awa at biyaya. Kami na nakaranas ng mga pagpapala na inyong mong ibibigay sa amin. O Panginoon, sa umagang ito, dadayan ko po. Magiging sa inyong pong awa at biyaya. Bigyan po kami ng lakas ng loob. Bigyan po kami ng mga salita. Bigyan po kami, Panginoon, ng mga pagkakataon. Bigyan po kami ng mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo, nababahaginan ng inyong puso. I'm sure, Lord, sa umagang ito, merong isa o dalawa na nasa isipan namin ngayon na nangangailangan ng magandang balita. Panginoon, dalayan ko po na hindi matapos ang araw na ito or ang linggong ito or ang buwan na ito na hindi namin ito na ibabahagi sa amin. Yun po ang utos mo sa amin. Share the word. Share the gospel. Because this is your power. Nawa, Panginoon, ang katotohanan na nakita namin sa bagay ito ay matanim at magbunga ng marami sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkalingat at tapatin sa amin. Sa pagkatang ito ay aming bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Sa Hall. Bago po muna po kayo para sa